Maraming tao ang gustong maitasal sa taong mahal nila. Sino naman ang hindi? Diba? Big deal para sa mga babae ang kasal. Hindi dahil sa gusto nila matupad ang dream wedding na nais nila, kundi para masabing siya talaga ang nagmamay-ari ng puso ng kanilang minamahal. Pero, gugustuhin mo bang makasal sa taong mahal mo? Kahit hindi naman kayo pareho ng nararamdaman. O sabihin natin, papakasalan ka lang niya dahil sa gayumang binigay mo sa kanya? Tara, at pag-usapan natin ang scammer bride ng Cagayan de Oro at ang fake wedding preparation na naging viral ilang buwan na ang nakalipas. Siya si November Justin Gay, Joe Dennis, Yo Dennis, How Dennis, depende na sa inyo paano ba ang sakto pagbasa ng kanyang last name? Hindi ko na problema yan. Basta, yun na yun. Nakilala siya ng guru bilang si Charlene Lorraine Justin Lau Go. Sinabi niya, anak siya ni Vicente Lau na isang NBI director. Mayroon ding nagsabing, sinabi ng scammer bride na anak siya ni Mayor Tata Sala. Sino ba talagang ama mo? Daming mo naman tatay. Oh, wow! Eto pa, sinabi niyang si Senator Bongo ay ang kanyang tito. O diba, ang laking pasabog. Mabilis nangyari ang lahat. On the spot pa talaga kumuha itong si scammer bride ng wedding coordinator na siyang nag-ayos ng lahat at kumuha ng mga wedding suppliers na siyang aayos at tutulong sa kanya. Red flag na dapat yon. Pero dahil niya sinabi niyang dapat maikasal sila agad-agad dahil galit ang kanyang father dahil nabuntis siya ng kanyang boyfriend, ay nauto niya ang coordinator, hotel, wedding dress, groom tuxedo, makeup artist, catering, photographer, videographer, etc., etc., etc. Expected ng lahat na 3 p.m. ang kasal. Ready na nga lahat pero umabot ng 8 p.m., walang judge ang dumating. At yung visitors, lahat sa side lang ng lalaki. Walang visitor sa side ng babae. Nakapagtataha, diba? Nagpalusot naman siya at sinabing napaka-confidential ng kanyang family background. Kaya hindi ito darating kung mag-a-attend sa kanyang kasal. I don't know ha, kung gaano ba kapanipaniwala ang scammer bride na ito at nauto niya ang lahat sa kanyang mga sinabi. Lalo na walang bayad and only iwawire ng dad niya ang payment. Ang laging mukhang bibig niya. Siguro, ganun talaga siya kagaling magsalita or let's say, manloko ng ibang tao. Ito pa, pinagsasabi niyang si Bite King ay friend ng kuya niya. Si brother naman, yung dagger na Bless and Love. Ang linya ay kanyang sponsor. At si Fake Ash ay mag-a-attend ng kanyang wedding. At least may isa siyang bisita. Nice one, scammer bride. Kung titingnan niyo lang ang setup o preparation ng wedding, sobrang bongga at malaki ang gastos. Pero, nasayang ng lahat ng iyon dahil wala namang kasal na naganap and instead sa altar ang hantungan. Dun sa police station sila nauwi lahat. Oh my God! Lahat kasi nagduda na sa kanya ng ilang oras na ang nakalipas at hindi pa rin dumadating ang judge na kanyang sinasabi. Dapat 3 p.m. ang kasal, ngunit inabot na sila ng 8 p.m. sa hotel sa kahihintay. Pero wala pa rin judge na nagpakita. Imagine kung ikaw yung ikapasal at ganun talit ang magkakasal sa inyo. Hindi ka kaya magwawala kung ang mga coordinator, wedding suppliers, and the visitors are already on the state of kinakabahan. Itong si scammer bride, parang wala lang. Napansin din ng lahat na balisa na itong groom-to-be. Hindi na nila ito makausap. Nakikita ng lahat na wala na ito sa sarili at hindi normal ang kinikilos. And then, one of his friends decided na sabuyan ng asin ang groom-to-be. And voila! After that, parang bumalik ang kaluluwa ng groom-to-be sa kanyang katawan. Tila nahimasmasan siya at nagulat siya sa nangyari sa kanyang paligid. Dito na sinabi ng mga tao na si groom-to-be ay nagayuma ng kanyang bride-to-be. So yun na, tumawag na ang wedding coordinator ng police at tinampot na silang dalawa para magpaliwanag sa gulong ginawa. Doon na nga, nalaman na ng lahat na itong si Justin November ay isang talamak na scammer na pala. Marami na siyang na-scam, marami na siyang naloko, maraming beses na rin siyang na-post online dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Huhab to at aabot siya na pati kasal ay lalaroin niya. Grabe no? Para tayong may inventing Ana na local version or let's say, low budget style to talaga ng Ana Delvey. 2021 pa lang, nagsimula ng mangloko itong si November Justin Gay. She would claim na civil engineer siya or engineer. Sometimes attorney siya. Tapos naging recruiter pa. Take note, hindi lang ang kanyang groom-to-be ang naloko niya sa kanyang scheme. Mayroon pang ibang lalaki siyang napaniwalang anak mayaman siya. Here is another side of the story. Itong groom-to-be ay isa rin palang scammer. Sinasabi ng iba na nakahanap siya ng katapat na magkilala niya itong si scammer bride. Ito daw kasi si groom-to-be ay isang gold digger. Inakala niyang nakapaldo siya na makilala itong si bride-to-be or si Shadin. Sa mismong araw ng kanyang kasal, doon pa lang ito nalaman ng lalaki na niloloko na siya na mayaman itong si Shadin. Kaya si lalaki, para makatakas sa gulong kinasamkutan ng kanyang bride-to-be, ay nag-acting daw itong na parang nagayuma. Paano ba napapayag ni girl itong si boy na magkasal-kasalan? So, sinabi niya naka one night stand niya ang lalaki at nabuntis siya nito.
Currently, 3 months pregnant siya that time sa kapal. Buntis ka ba talaga o bilbilang yan, Charlene or November Justine? Isa rin sa dahilan para pumayag itong si lalaki ay dahil sa pinangakuan daw ito ng car, business, at money. Pagkatapos ng kasal, ibibigay daw ito sa kanya. Funny thing her guys, habang nagbabasa ako ng mga comments, siguro they knew this girl or dahil friend nila itong guy or yung previous guys na naloko na ni Charlene, kaya nasabi nila ito sa kanilang mga comments. Nakakaloko daw ito ng mga lalaki kasi sinasabi niyang maganda siya dati at sobrang yaman talaga nila. Nauuto niya kasi ang mga ito dahil sa mga sexy pictures na kanyang pinapakita at meron din siya mga pictures na pinapakita niya na ganun talaga sila kayaman. Tapos, sinabi din daw niyang nangitin lang daw siya at tumaba dahil sa lagi siya nagsusurfing sa Mate Davao. Ito pa, itong si November Justine, si Charlene, right to be, or kung sino ba siya, may maraming daming accounts. Those accounts ay kuno, mama niya, papa niya, mga kapatid at kung sino-sino pa. Tapos yung mga account na yon ay magme-message sa lalaki niya or mga lalaki niya. Let's say, tinatapot kunyari yung lalaki na dapat pakasalan yung babae dahil nabuntis niya at dapat matakot sa kanila dahil super yaman nila at yung lalaki ay sinasabing poorest of the poor. Sasabihin din ng mga dami accounts na yon na libre na ang kasal at bongga. Ibang level talaga ang ating baby girl, no? I cannot fathom the things she have done. Grabe ang fighting spirit ng ate niyo. I will close this video saying, don't fool yourself.